Magsi-share muna ako sa inyo ng mga pangyayari a week ago. Kasi kung napansin niyo nawala ako ng almost 1 week. Unang dahilan ay siyempre trabaho, pangalawa ito last week nandun kami ni husband sa dental clinic, nag-live pa nga ako sa Facebook. Kasi yung husband ko rin nag-crack din yung isa niyang panguya. Tapos siyempre ayokong lumala, pinaayos ko kaagad. Tapos sumabay na rin ako sa appointment ko. Then paglabas namin sa dental clinic, pauwi pa lang kami, sa biyahe pa lang, naramdaman ko na parang meron akong nakakapa sa dila ko ng mga pieces na parang buhangin. Yung pala, yung na-reconstruct nila na ipin na pwede pang ma-save, hindi pa pwedeng bunutin kasi sabi ko bunutin na lang, sabi nila hindi, pwede pa siyang masalba. So, magbabayad ka nga lang ng mahal. Siyempre ako gusto ko isalba. Kahit mahal, mas okay ang may ipin ka kaysa sa blanco yung mga ipin mo, no? So, na-reconstruct. Pag-uwi namin, kasi sabi nila, temporary lang yung lagyan namin na pasta kasi babalik ka dito sa ganitong petsa, ganyan. Pag-uwi namin, yun nga naramdaman ko. Siyempre malapit na ako sa work, sabi ko hindi na ako babalik para ireklamo. Kinabukasan na ako babalik. Sabi ko bukas na lang ako babalik. Tapos kinabukasan, pag gising ko, hala, magang-maga na yung aking pisngi. Ito. Ito. Maga na to, ang laki, hanggang halos yung mata ko singkit na. Masakit. Kasi halos hindi ako pinatulog. Pero hindi ko akalain na ganun kalaki ang maga. So, wala akong appointment sa dental. Sabi ng boss ko, kailangan mo pumunta. Sabi ng anak ng aking alaga, kailangan mo pumunta sa dental clinic para mareklamo mo yung pamamaga ng pisngi mo. So, sa maiksing salita, pumunta ako, wala akong appointment. So, hindi agad ako na-entertain. Siguro nag-antay ako ng mga 1 hour doon sa waiting area bago ako na-entertain. Kasi syempre priority nila yung mga may appointment. So, nag-antay ako, nagtiyaga, and then, yun na nga, niresitahan ako ng amoxicillin. Kaya nagiinom ako ngayon ng amoxicillin for 1 week para sa infection. Then, babalik na naman ako sa Tuesday. Sa Monday pala, Monday at Tuesday. So, nire-reconstruct nila yung mga na pwede pang masalba ng mga ipin kasi sayang naman kaysa sa bunutin. And then, pag natapos na kami lahat-lahat, mag-reconstruct ng mga nasirang ipin, saka na mag-uumpisa yung sa bracket. So, yan po. Kailangan talaga natin alagaan ng ating ipin, no? Lalo na yung mga biniyayaan ng magagandang arrangement ng ipin. Kailangan nyo talagang alagaan yan para hindi kayo gumastos ng malaki kasi dito sa abroad sobra makakabili ka na ng house and lot sa ipin pagpapagawa kasi ang bunot dito is nasa 12,000 per piece, depende yan sa placement ng ipin mo. Ang ibig ko sabihin kung front teeth ang nasira mas mura-mura ang bunot, pero pag doon na sa dulo mahal talaga. So hindi po per piece ang pag-price, kundi, it's per piece ang pag-price at saka for placement, kung saan banda ang papabunot mong ipin. Kung nasa dulo, mahirap bunutin, mas mahal ang charge. So yun po yung nangyari. Sobrang maga, nahihiya ako mag-appear sa camera. Hindi nga ako nakikip-video call sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas para hindi mag-worry sa akin kasi maga talaga yung pisngi ko. Thanks God, okay na siya ngayon. Pero nagiinom pa rin ako ng amoxicillin hanggang 1 week, hanggang next week. So, yun po ang nangyari sa akin. Spiritual tip. Itong alaga ko na matanda, na 93 years old, masyado siyang depressed nung mga nakarang araw. Kasi nga, dapat operahan siya ngayong araw, Friday, sa kanyang cancer sa breast. So, itong taon na 2025, kung natuloy siya ngayong araw operahan, pang-apat na dapat niya ito. Aside sa mga operasyon niya nung nakaraang taon na, itong taon lang 2025, pang-apat na sanang operasyon ito. Kasi parang 2 months, 3 months lang siyang pinagpapahinga pagka naghilom na yung sugat niya
bumabalik yung kanyang mga bukol sa right breast. Alam naman natin kapag mga matatanda na yung nag-undergo ng operasyon, mahina na yung immune nila, mahina na rin yung energy nila kasi matanda na nga, lalo na itong alaga ko 93 na. Lalo siyang nanghihina dahil iniisip niya lagi na what will happen to me kapag naoperahan na naman ako pang-4, baka hindi na ako magising, ganyan. So marami siyang worriness sa kanyang sarili na hindi ko yun naranasan, to be honest with you. Hindi ko yan naranasan nung ako ay nagkaroon ng general surgery sa aking myoma, sa aking cyst dito sa tiyan, sa mga bukol. Diba? Ang dami ko ring bukol ng para mga kabute. Kaya para akong buntis na ng 8 months. Way back pandemic time. Hindi ko masyadong naranasan na na-depress ako sa aking sitwasyon na kasi natatakot ako na baka mamatay ako, baka hindi na ako magising bukas. Ang natatandaan ko lang nung pinirahan ako, I prayed to God bago ako ipasok sa surgery. I mean, alam na ng pamilya ko na I will undergo a very complicated and very delicate surgery or operation. Kaya alam ko dalawa nun ang nag-sign na consent ng aking consent, yung tiyahin ko at saka yung pinsan ko, pinag-sign sila yata ng doktor bago nila gawin yung operasyon ko kasi sabi nga, nag-meeting nga silang mga doctors na very delicate at very complicated yung operasyon na gagawin nila sa akin way back that time, no? So, hindi natin alam kung ano mangyayari in the middle of the surgery. Pwede kang malagutan ng hininga or pwede kang matuluyan, hindi ka na gumising dahil sa anesthesia. Pwedeng mga ganon. May mga ganon cases. Hindi ko natandaan na nag-worry ako. Bagkos malakas yung loob ko that time. Sabi ko, Lord, kung pahihintulutan mo pa akong ipahiram yung buhay ko, so gigising ako bukas after my surgery. O gigising ako after mawala yung effect ng anesthesia, no? So and God allowed me to live and allowed me to use or to enjoy this another life na pinahiram niya sa akin. Kaya bilang isang nakaranas ng very complicated and very delicate operation or surgery, ini-encourage ko yung aking alaga na wag siya mag-worry, wag siya mag-isip na hindi na siya gigising o ganyan, lalo siyang manghihina eh. Kaya nung isang araw nagkaroon kami ng parang lesson, spiritual lesson na sinabi ko sa kanya na maniwala ka sa Diyos, ibigay mo ng buong buo ang tiwala mo sa Diyos, na ano man ang mangyari sa'yo sa operasyon ngayon dapat, kasi parang Tuesday kami nag-usap. Sabi ko, ano man mangyari sa'yo sa Friday na ooperahan ka, at least ready ka, nakapagsisi ka, nakapagpasalamat ka, nakapag-repent ka, ganyan-ganyan. So, ini-encourage ko siya kasi lahat naman talaga na nag-undergo ng operasyon, hindi mo alam kung anong mangyayari talaga sa'yo kahit magaling pa ang doktor. If it's your time, no? So, ang nangyari is naniwala siya sa akin na napatunayan ko na din daw na talagang may Diyos, sabi niya, kasi ang asawa ko, 'di ba, nag-agaw buhay din nung pagka-aksidente sa Pilipinas. Tapos binigay siya sa akin ng Lord kasi sabi ko, Lord, kung papahintulutan mo ako, ibalik mo sa akin ang asawa ko. Sana wag mo muna siyang kunin, 'di ba? Kasi nagkoma yung asawa ko ng ilang araw, halos months. And then God heard my prayers. Kasi sabi ko sa kanya, wala akong hiningi sa Diyos na hindi ibinigay. May mga hiningi akong delayed ang reply, pero at least ibinibigay. Sabi ko, no doubt na kahit hindi sa akin ibinigay, no doubt na babawasan ko yung tiwala ko sa Diyos na pinaniniwalaan ko. Kasi ang Diyos marunong perfect. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Meron lang mga perfect time talaga na kailangan natin mag-antay. So by that lesson, spiritual lesson na aming
pinagkakwentuhan ng matanda kong alaga, ng amo ko, ay nagkaroon siya ng pag-asa na okay, kinaya ko nga daw, bakit hindi niya kakayanin, gano'n. Napakasarap na kwentuhan. Tapos alam niyo kinabukasan, Tuesday kami nagkwentuhan 'no. Lumipas ang isang araw, Wednesday, Thursday, nandito na nga yung anak niya, na galing Amerika kasi alam niya, ang akala niya matutuloy yung operasyon ng mama niya, pumunta siya dito. Thursday, nagdesisyon ang mga anak na hindi na siya ipa-opera kasi lalong nanghihina kapag nagpa-opera. So pinuntahan ng mga anak ang doktor na hindi na siya operahan, wag nang pakialaman kung anong meron siyang mga bukol, hayaan na lang kasi may edad naman na siya, ganyan-ganyan. Tapos siya mismo ang nagdesisyon na ayaw niya na magpa-opera. Kaya yun po yung naging final decision. Kaya kanina hindi siya inadmit. Pero okay naman yung alaga ko ngayon, masiglahin. At nag-iba talaga yung kanyang aura nung sinabi ko na magtiwala ka sa Diyos, huwag kang masyadong iyak ng iyak. Tapos sabi pa niya sa akin, "Qué suerte na tienes mucho fe, tienes mucho confianza. Napakaswerte ko daw na meron daw ako faith at meron daw ako pagtitiwala sa Diyos." Sabi ko, kasi wala naman akong ibang kakapitan kundi ang Diyos lang na aking pinapaniwalaan. Dahil lahat ng aking hiningi ay ibinigay. Ang buhay ko, ang buhay ng asawa ko, at lahat ng mga problema na dinaraanan ko, lagi namang may solusyon. Alam ko, lahat yun ay nanggaling sa taas. Yun po. So kaya tayong mga, we as individual, meron pala talaga tayo din na itutulong sa ating kapwa, kahit hindi natin sila kalahi, kapag i-deliver mo ng maayos yung message, nagigets nila, nakukuha nila. Kasi how come na isa lang akong katulong dito, isa lang akong pinapaswelduhan, pero amo ko yung aking kausap, alaga ko, 93 years old, kumbaga papunta na siya doon, pabalik na siya, papunta pa lang ako doon. Pero she believes in me and she trusted me doon sa mga sinabi ko sa kanya ng mga salita ng Diyos. Nagtiwala siya sa akin at naniniwala siya sa mga sinabi ko. Na sabi ko, malaki ang patunay na may Diyos talaga kasi look what happened to me. Look what happened to my husband. The two of us healed because I believe that God was the source of our strength. Kaya sabi ko, dapat yun din ang gawin mo. Yeah, masaya po ako na ayun na ano ko siya, na bigyan ko siya ng kaliwanagan sa kanyang direksyon, sa kanyang pag-accept na ang kamatayan ay talagang darating yan, na ang lahat ay lilipas. Ang importante dito is mapaghandaan natin ay ang kasunod na mangyayari sa ating buhay, dahil of course walang sino man na gustong mapunta sa impyerno. All of us wants to be with our God in heaven. Kaya dapat maging instrument tayo sa mga taong nalulugmok sa kalungkutan. Huwag po tayo maging kausa, kundi maging dahilan tayo para sila ay bumangon sa kanilang mga kalungkutan at sa kanilang mga kahinaan. So yun. Maraming salamat. So i-chop natin tong video kasi ayokong mahaba. So dito sa next video na aking gagawin ay doon ang ating reaction. Okay? Doon natin pag-usapan yung mga napapanahong nangyayari sa ating bansa. So bye-bye for now. Antawid tayo doon sa next kong video. Bye!